Imbes na acrylic o watercolor, mula sa lupa ang pinangguguhit ng 20 anyos na si Ryard Adorable. 5 taong gulang pa lang siya, nawili na raw si Ryard na gumuhit. Hanggang sa tumama ang bagyong Odette sa kanilang bayan sa Lubok, Bohol noong 2021. Dito raw siya nakakuha ng inspirasyon. After nung baha, after humupa yung baha, puro debris at putik yung makikita mo everywhere. So, during the clean-up doon sa bahay namin na inabot ng baha, yung dingding namin caught my attention kasi nagmistula siyang, for me, nagmistula siyang isang malaking abstract painting. Dito sa Bohol niya nabuo ang kanyang soil art exhibit noong December 2022. At ang kinita niya rito, napunta sa mga kababayang nasalanta ng bagyong Odette. Pero hindi rito nagtapos ang kanyang misyon. Hindi niya inakalang sa mga susunod na buwan at taon, aabot sa ibang bansa ang kanyang talento. Ultimo costume ng isang beauty queen ay napinturahan niya na rin. Kada obra niya talagang pinaghirapan ni Ryard. Dahil siya rin mismo ang kumukolekta ng lupang gagamitin, patutuyuin, didikdikin at hahaluan ng tubig o glue para makuha ang paint consistency. Nasa 10,000 pataas ang mga soil art pieces ni Ryard, kaya para raw sa mga aspiring artists, huwag matakot sumubok ng kakaiba. Isa sa mensahe na pinapahiwatig ng mga obra ko is, let's be resourceful. A bad experience can be a blessing sometimes. It will open another page, another version, a stronger version of you, and it will open up ideas. Be passionate and focus on yourself, not others. Practice lang ng practice. Sa mundo ng obra, the sky's the limit daw. Tingin-tingin lang dahil kahit na ano pa sa paligid ay pwedeng mapagkuhanan ng inspirasyon o material. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga obra ni Ryard kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Aba, itong soil art, ngayon lang ako na-familiarize na may gumagamit pala ng putik sa pagpipinta. Ang pinakamalapit na maihahambing ko dito, yung gumagamit naman ng coffee art na tinatawag, yung residue ng kape. No? Parang charcoal. Parang putik na rin naman yan. Yes, haluan mo ng konting tubig. Pero ano ba talaga ang linya ni Ryard? Isa ba siyang artist talaga o nag-aaral ba siya ng pagpipinta? Homegrown and self-taught artist siya. Kasi 5 years old pa lang, yun nga raw, nawili siya, nag-drawing siya. May ilan din siya kamag-anak na siguro doon niya rin ako inspiration kasi creative din daw in nature. Ito din ang father niya, may kamag-anak pa siyang iba. Pero nung pandemic, dahil nga naudlot, nahinto ang buong mundo, mas lalo niya natutukan na from a hobby, ngayon full-time artist na talaga siya. Si Ryard, saan niya kinukuha ngayon, Marymon, yung kanyang ginagamit sa kanyang mga obra? Wala nang mga bagyo, no? Matagal na sigurong naubos yung kanyang supply. Pero paano raw ba natutunan o nadiscover ni Ryard na, gamitin ko kayang medium, itong putik? Una, doon sa yung kung ano yung naiwan ni Bagyong Odette. So may maraming putikan doon siya nagsimula mag-experiment. Ngayon, marami siyang nasubukan. Buhangin, yung loam soil. Kalalong-lalo na yung mga lupang malapit sa ilog. Sa Lubok River, doon sa kanila sa Bohol. So yun yung mga ilan na nakuhanan niya na, okay, pwede to, ito hindi. Galing. Itong iba kailangan timplahan pa, ito hindi. So doon talaga nagmula. Pag-experiment niya. Gusto niya daw talaga natural and organic yung pigments na gagamitin. Magaling. Kada obra, gaano naman katagal pinipinta ni Ryard? Kasi yung inspiration nanggagaling din sa sarili niya at sa paligid niya. So maabot 2 to 3 days. Plus, pagkatapos yung pinturahan, extra 2 hours daw para patuyuin. Kasi pag bigla-bigla niya lang nilantad yan, baka matanggal sa canvas, baka hindi kumapit, mag-brittle down siya. So gano'ng katagal yung proseso, mabusisi. Ano ba usually ang tema ng kanyang mga obra? Halo-halo, Pops J. Una, yung mga mukha daw ng kabataan, yung innocence, purity daw nila, bago raw makita yung mundo talaga. Kalikasan, mga hayop, experiences niya, especially during nung bagyong Odette, yun yung mga portrayal niya, yung mga kalabaw, yung mga magsasaka na naapektuhan ng bagyo, and anything na pwede talagang nakikita niya sa paligid niya. Kung ano yung nakita ng kanyang mga mata, yun ang naging kanyang mga obra. Mga storya. Okay, magkano naman ang pinakamahal na obra na nalikha? Nasa 10,000, tumutungtong ng 100,000 At saan-saan na ito?
Sa mga bahay, Nationwide, tsaka- mga bahay ba ito, mga building napunta? Yung iba, Pops J, kasi ang ginagawa niya yung exhibit niya. Oo. Tapos yung mga dumadating doon niya makikita kung may connection kayo, doon bibilhin yung art Correct, niya, magko-curate yung art niya. So doon lumalawak din yung connection niya, plus nagpinta na siya ng costume ng isang beauty queen, umabot din siya sa ibang bansa. So ganun nakalayo yung narating niya within the 4 years niya ng ginagawa ang soil art. Usually, Merimon, itim, no? Black, yellow, red, yellowish ang Yes, kulay ng orange, tama. orange o kulay ng lupa. Pero paano kung may gusto siyang ibang kulay? Anong kanyang ginagawa? Ang tinanong natin din kasi dyan, paano po yung sa shades din? O limited lang sa natural As much as tone? possible, Pops J, natural yung pigments niya. Pero Oo. kung kakailanganin yung mag-experiment, for example, kailangan niya ng lighter colors, minsan nahaluan niya ng puting acrylic paint. Tatabangan niyang konti? Yes, or Oo. kaya naman, hahanap siya ng lupa na magbibigay ng kulay na pwede niyang haluin, pwede niya pa-eksperimentohan, and then yun na yung gagamitin niya sa paints niya. Ano ang advantage at disadvantage ng paggamit ng lupa bilang medium sa kanyang obra? Ang pinaka-challenge dyan kasi yung pangongolekta ng mga lupa, yung pagdidikdik na, kasi masinop na oras nung kinakain Mamaya, din makita nun siya eh. ng kapitbahay, naghuhukay na. Totoo, Pops J. So yun yung pinaka-challenge Oo, doon. oo. Tsaka siguro yung pagbantay doon sa paggawa niya, yung pagpapatuyo, and then yung pagsisil nito. May ginagamit din kasi siya parang acrylic emulsifier, sealant ito, para mag-guarantee niya na hindi masisira yung obra niya. Isa sa pinakamahirap na likhaing sining ay yung mga watercolor na Yes. na art, ano, kasi Totoo. ang tubig, ang mahirap i-control yan, no? Totoo, Pops. Pag nasa canvas na o nasa papel. Pero siya tuloy-tuloy lamang at napakaganda ng kanyang mga Totoo, portrait. Pops J. Nakita ko yung may bata pa, no? May kalabaw. Kung ano talaga yung nakikita niya sa paligid niya, kung ano yung nai-imagine niya, yun daw yung mga storya na worth telling through soil art. Napakaganda. Okay, abangan natin yung mga shows ni Ryard. Maraming salamat. Mobile Journal, Merimon Reyes.